Magandang araw po sa inyo, Sir Malikmata, at sa inyo pong tagapakinig. Ako po si Karen. Meron po akong karanasan sa aming simbahan na hindi ko po nakakalimutan. Isa po akong single mom at ang mga panahon pong nangyari ang karanasang iyon ay dumaranas po ako ng matinding depression. Nabuntis po ako ng boyfriend ko at hindi po pinanagutan. Hindi rin alam ng mga magulang ko dahil nag-aaral pa ako noon. Ilang beses ko pong naisip at tinangkang magpatiwakal noon, ngunit hindi ko po matuloy-tuloy dahil na rin sa takot akong mamatay. Opo, takot po akong mamatay, pero hindi ko na rin po kaya ang nararanasan kong kalungkutan at kabiguan. Patong-patong na problema po ang kinakaharap ko noon, lalo na at bumaba din ang mga grades ko. Sa malalapit kong kaibigan lang ako noon, nakakapagsabi ng mga saloobin ko. Palagi po nilang sinasabi na magdasal lang po ako at mababawasan ang dinadala kong bigat ng saloobin. Pero hindi po ako pala simba na tao. Tanging ama namin lang po ang alam kong dasalin ng mga panahong yon. Sinubukan ko po noong pumunta ng simbahan, pero wala po doon ang isip ko. Nabablangko ako at natutulala. Doon ko po unang naranasan ang kababalaghan na sa huli ko lang din narealisa. Habang gumagala po kung saan-saan ang tingin ko noon at naglalakbay naman ang isip ko, ay natanawan ko po ang babaeng nakabelong itim na mataman na nakatingin sa akin. Ang pinagtataka ko po noon ay nakatutok ang lahat sa nagsesermong pari. Pero siya po ay nakalingon sa akin. Pero wala man lang pumapansin dito. Agad po akong kinilabutan noon nang bigla itong umisi at tumayo. Ganoon na lang po ang gulat ko nang bigla na lang itong bumulong sa may likuran ko. Malas daw ang anak ko. Huwag ko na daw itong bubuhayin. Sinabi pa nitong dapat sa aborsyonista ako pumunta at hindi sa simbahan. Lalo po nitong ginulo ang isip ko. Sa isip-isip ko pa noon ay napakabilis naman itong maglakad. At agad ay nasa likuran ko na siya. Hindi ko na nga siya napansing dumaan sa harapan ko. Lalong hindi po ako noon nakatulog ng maayos. Palagi na po ay nakikita ko ang mukha nito na nakatunghay sa akin. At naririnig ko ang boses nito na inuutusan akong patayin ng anak ko at tapusin ko na ang buhay ko. Sa takot ko noon ay bumalik po ako ng simbahan. Kahit na walang misa. Bala ko po sanang mangumpisal noon. Dahil hindi ko na kaya ang nangyayari sa akin. Naghahalo-halo na po ang nararamdaman ko noon. Takot, guilt, at regrets. At yung babaeng madalas kong nakikita, palala na po ang pinapagawa nito sa akin. Muntikan ko na ngang kitilin ang sarili kong buhay kung hindi ko lang nakita ang imahe ni Jesus. Wala pa pong pari ng araw na yon, kaya po ay lumuhod na lang muna ako at nagdasal. Nilabas ko po lahat ng sama ng loob ko at kahilingan ko noon. Paulit-ulit kong dinasal ang ama namin. Pero ganoon na lang po ang gulat ko nang biglang may nagsalita sa harapan ko. Nakayuko po kasi ako noon at nakapikit, kaya hindi ko napansin na may nakaupo na sa unahan ko. Boses lalaki po siya, pero ganoon na lang ang gulat ko nang makita ulit ang babaeng nakabelo. Nakangisi ito sa akin. Pero nanlilisik na po ang mga mata nito. Doon ko lang po nasilayang mabuti ang itsura nito. Sobrang kulubot na ang balat nito sa mukha at bulok-bulok na ang ngipin. Itigil ko na daw ang pagdadasal at walang Diyos na makikinig sa akin. Mabuti pa daw na ipalaglag ko na ang bata at tapusin ko na rin ang buhay ko para wala na daw akong problema. Nang umiling-iling po ako at pinilit kong layuan siya, ay lalong nanlisik ang mga mata nito. Kita ko po na galit ito at gusto ako nitong saktan. Kukunti lang po ang tao sa simbahan at nakatutok din po sila sa pagdarasal. Ayoko namang lumikha ng ingay, kaya tanging pag-iling at pag-iwas lang ang nagawa ko. Pero bigla na lang po ako nitong sinunggaban at hinawakan ng mahigpit sa braso ko. Sabay sabi sa akin na kukunin daw niya kami ng anak ko. Sa sobrang takot ko po noon, ay nawalan ako ng malay.
Paano po kasi pagkasabi nito ay bigla na lang umitim ang mga mata nito at nag-ibang itsura. Para na itong naaagnas na bangkay. Ang sabi ng nagdala sa akin sa ospital ay dinugo daw po ako noon at mabuti na lang daw malakas ang kapit ng bata. Agad akong nagpasalamat noon sa nagligtas sa amin ng anak ko. At dahil po sa nangyari ay nalaman ng mga magulang ko na nagdadalang tao ako. Pero tinanggap po nila ako at inalagaan kami ng anak ko. Simula po noon ay dinadalasan ko na ang magsimba. Naisip ko lang po nung panahong gulong-gulo ang isip ko. Kahit na nasa simbahan ay mayroon pa rin palang mga masasamang nilalang o elementong manggugulo sa'yo. Magandang araw po, Sir Van. 3 taon na po akong guro sa elementarya. Pagkapasa ko po noon ng board exam, ay agad akong nag-apply sa elementarya namin. Natanggap naman din ako sa awa ng Diyos. 24 pa lang po ako ngayon at noong baguhan pa lang ako, ay nakaranas ako ng kababalaghan doon mismo sa silid-aralan na tinuturuan ko. Tawagin niyo na lang po akong Teacher Joy. Madalas po noon ay mag-aalas 6 na ng hapon ako umuuwi. Ayoko kasing may nakapending na gawain kinabukasan. Kaya agad ay tinatapos ko yon kahit na gabihin pa ako. Hindi naman ako noon natatakot dahil may nag-iikot namang security guard. Basta sinasabi ko lang na maya't maya ay tingnan niya ako sa loob. Habang busy po ako noon sa paggawa ng lesson plan, ay napapatingin ako sa may bintana na nasa may likuran. Madalas kasi nilang pinag-uusapan na may kapre daw sa puno ng narang nandoon. Pero syempre, to see is to believe, kaya hindi po ako noon naniniwala. Pero ang pinagtataka ko po noon ay nadadalas nang mawala ang mga bagay na pinapatong ko lang sa iisang lagayan. Kinabukasan ay hindi ko na ito makita, pero sa susunod na araw ay nandun naman ito. Inaagahan ko na nga ang pasok ko para maabutan ko kung may estudyante ba akong nangingialam ng mga gamit ko. Pero wala naman. At habang nananatili ako ng matagal sa silid-aralan, ay umiiba na ang temperatura doon. Lumalamig na kahit nakapatay naman ang mga electric fan. Bigla pang humangin nun ng malakas at humawi ang kurtina sa bintana. Ganun na lang ang gulat ko noon nang makakita ako ng pares ng mga matang nakasilip sa bintana. Napatayo akong bigla noon at mabilis na lumapit sa pinto. Pero inisip kong baka tinatakot ko lang ang sarili ko. Kaya medyo natatawang bumalik ako sa upuan at pinagpatuloy ko na ang paggawa ng lesson plan. Pero maya-maya lang ay gumalaw ng bahagya ang isang upuan. Di ko maipaliwanag ang dagundong ng dibdib ko noon. Sobrang lakas na parang gusto nang tumakas ng puso ko. Nagmamadali na akong nagligpit noon kahit hindi pa tapos ang lesson plan ko. Hinanap ko muna si Manong Guard pero mukhang nag-CR siya noon kaya pinatay ko na lang ang ilaw ng silid at nilak ang pinto. Nang marinig kong may nagbagsakan sa loob, parang mga libro na nakapatong doon sa mesa ko. Pero hinayaan ko na. Aayusin ko na lang kinabukasan. Kinabukasan nga noon ay maaga akong pumasok. Katatapos lang ng exam kaya walang klase. Pero pinasya ko nang tapusin ang mga grades ng mga bata. Kaya pumasok ako ng school. Pagdating ko doon ay ganun na lang ang panlalaki ng ulo ko. Dahil sobrang gulo ng silid. Wala sa lugar ang mga upuan at nagkalat din ang mga libro. Pati na ang mga laman ng trash can. Nagtataka din nga ang guard na naka-duty kung anong nangyari sa silid ko. Baka ako humangin ng malakas na napaka-imposible kasi maayos naman ang ibang silid-aralan. Mag-isa lang ako noon sa silid ko ng tanghali. May baon naman akong tanghalian kaya doon na lang ako hanggang sa matapos ko lahat ng mga gawain. Napagod pa ako sa kakalinis noon sa mga kalat. Nang nakakain na ako ng tanghalian ay nakarinig ako ng sitsit. Akala ko nga ay yung guard ang tumatawag sa akin
Pero nanggagaling yun sa likod ng eskwela. Kinilabutan ako sa naiisip ko na baka yung sinasabi nilang kapre yun. Tanghaling tapat siya magpaparamdam. Buti na lang at may ibang guro din ang pumasok nun, kaya hindi ako gaanong nakaramdam ng takot. Pero nang papahapon na at maiiwan na naman ako mag-isa, ay medyo kinilabutan na ako. Kaya nagligpit na ako noon ng mag-alas 4 para umalis. Sakto papatayin ko na ang ilaw noon nang biglang sumara ng malakas ang pintuan ng CR. Para bang may nagbagsak nito. Binuksan ko ulit ang ilaw at sinilip ito. Nagkaroon ng konting sira ang pinto. Hindi ako makapaniwala, pero mas lalo akong nanghilakbot nang ang mismong pinto ng silid na ang biglang sumarado. Ang lakas ng hangin nun sa loob ng silid. Nagliliparan ng mga papel at iyak na ako ng iyak dahil hindi ko mabuksan ang pinto. Pero nagulat ako nang biglang bumukas ito at bumugad ang nag-aalalang mukha ng gwardya. Nakabukas naman daw sa labas, ba't hindi ko daw binuksan? Napansin niyang umiiyak ako, kaya kinuwento ko sa kanya ang nangyari. Ang sabi nga niya, minsan din daw ay nakikita niyang nagbubukas ng kusa ang ilaw sa mga silid. Naririnig din niyang may lagaslas ng tubig sa banyo. May naggagalawang mga upuan at ang pinakamalala daw ay ang biglang pagbagsak ng mga pinto. Kaya medyo kinikilabutan daw ito mag-duty kapag wala ng tao sa school. Medyo nasanay naman na po ako sa mga paramdam ng nilalang na to. Kung totoo bang kapre ito o multo. Basta hindi na po ako nun muling nagpapagabing umuwi. Nag-uuwi na rin ako ng mga gawain sa bahay. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Sana po mailahad nyo. Sa ngayon ay naglipat na ako sa ibang baryo. Pero siguro nga parte na ng buhay natin ang kababalaghan. Hello po, Boss Van. Ako po si Dan. At dati po akong janitor sa isang hospital dito sa Bacolod. Ilang beses na po akong nakakakita ng multo. Sa hallway, sa ward, minsan pa nga nasa waiting area at nurse station. Pero dumadaan lang naman sila sa paningin ko. Kaya hindi na ako takot makakita. Pero ito kasing nakita ko habang natutulog ang kasamahan ko ay sadyang nakakakilabot. Naabutan ko na lang nun na may nakatayong malaking lalaki na sobrang itim sa paanan ng kasamahan ko. Agad din itong nawala, pero nadadalas ko na itong makita kahit saan. Minsan sa banyo pag naglilinis ako, doon nga ito kadalasan. Kaya hindi ako tumitingin sa salamin dahil bigla-bigla na lang itong bubulaga. Nakukwento ko ito sa mga kasamahan ko. At iniisip nilang baka imahinasyon ko lang o namamalikmata lang ako. Sabi naman ng iba, baka nga may third eye ako. Pero para sa akin, parang normal na lang talaga sila. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang ang nakikita kong ito. Madalas kasi nakikita ko ito sa mga silid ng may malubhang sakit. O yung sa silid ng matatanda na. Ilang araw lang din ay nababalitaan kong namatay na ang nasa loob ng silid na yon. At yung kasamahan kong una kong nakitaan na nasa paanan nito ang malaking anino ay namatay rin ilang araw ang lumipas. Nakakakilabot lang isipin na baka si kamatayan na ang nakikita ko. Pero mas nalalapit siya sa description ng isang engkanto o kapre. Minsan nun, panggabi ako at naglilinis ako nun sa hallway. Biglang may dumating na emergency, car accident, at diniretso ito sa operating room. Ganun na lang po ang pagmulagat ng mga mata ko at bigla po akong napaatras nang makita ang malaking lalaking yon na nakasulod sa stretcher ng pasyente. Para lang po itong anino na hindi ko maaninag ang mukha. Pero pasulput-sulput ito kung saan may pasyenteng malapit ng mamatay. Meron kayang may alam kung anong klaseng nilalang ito? Nung nagdeliryo po ako habang nasa duty noon, ay dumalas ang pagpapakita niya sa akin.
Ang malala po ay kahit sa tinutuluyan kong boarding house ay nakikita ko ito. Akala ko nga ay mamamatay na ako dahil nagigisingan kong nakatayo ito sa tabi ng kama ko. Minsan nararamdaman kong parang may nakamasid sa akin o di kaya may umupo sa higaan ko. Pero pagmulat ko ay wala naman. Nung nagkaroon po ng pandemic at dumami ang pasyente sa ospital, ay bihira ko na lang itong nakikita. At nitong huli ay hindi na talaga. Siguro kasi ay biglang umingay. Di katulad nung dati na tahimik lang ang hallway at pasulpot-sulpot lang ang mga pasyente. Sa ngayon po ay mga ordinaryong multo na lang ang nakikita ko. Pero binabaliwala ko na lang dahil baka hindi na nila ako tantanan kapag pinansin ko ang isa man lang sa kanila. Hello po Sir Malikmata. Hindi naman po gaanong nakakatakot itong karanasan ko sa bagong bahay na nilipatan namin. Pero masasabi kong isang malaking kababalaghan pa rin ito dahil nagdulot ito ng pagbabago sa buhay naming mag-anak. Dalawa lang kaming magkapatid at ako ang panganay. Maliit pa ang bunso namin na 3 taon pa lang ng mga panahong yon. Si Papa madalas wala at si Mama lang ang nakakasama namin sa bahay. Tawagin niyo na lang po akong Jassy. Wala pong pasok noon at ako po ang nag-aalaga sa kapatid ko. Huli na po namin noon napansin na may parang punso po sa likod ng bahay namin na nakadikit sa kusina. Paglabas ng pinto ay nasa gilid lamang ito. Pero mapagkakamalan mong bahay lang ng anay. Isang araw noon, abala si Mama sa mga gawaing bahay. Ako naman ay nagbabantay lang sa kapatid kong naglalaro. Paminsan-minsan ay inuutusan ako ni Mama. Hindi ko napansin noon, napapunta na palang kusina si Bunso dahil hinahanap nito si Mama na nasa banyo naman ng mga oras na yon. Hawak-hawak nito ang laruan niyang trak-trakan na hindi ko alam kung paanong napunta sa labas ng kusina. Di-remote kasi ito at hindi naman ganun karunong ang kapatid ko. Pero nagawa nitong mailabas sa kusina ang laruan. Nagtaka siguro ito kung bakit hindi na niya makita sa loob, kaya siya lumabas ng kusina. Huli ko na po siya nakita at naabutan kong kinakamay na nito ang makapal na lupa. Madalas kasi nanonood dito sa YouTube tungkol dun sa mga uri ng truck na ginagamit. At may nakita siya dong nagkakarga ng mga buhangin. Ganun na lang po ang hilakbot ko noon nang makitang nahukay na niya ang punso at nilagay pa niya ang lupa nito sa likod ng truck-truckan niya. Tuwang-tuwa pa siya noon. Sabi niya pa, "Ate, look!" Sabay turo nito sa laruan at sa pinagkunan niya ng lupa. Hindi ko alam kung mangingilabot ako noon o isipin na baka bahay lang talaga yun ng anay. Pero kinagabihan po noon ay nilagnat ng mataas ang kapatid ko. Halos nanginginig na ito sa taas ng lagnat at nagdedeliryo na. Kinabahan na kami noon ni Mama at pinasya naming dalhin na ito sa ospital. Pero nagtaka kami dahil normal ang findings sa kanya ng doktor. Binigyan lang siya ng pampababa ng lagnat at inobserbahan. Nang makatulog na ito ay nagpahinga na rin si Mama habang ako ay naglalaro lang sa cellphone ko. Pero nagulat ako nang biglang dumilat ang kapatid ko at nakatitig lang ito sa kawalan. Maya-maya ay kumisay-kisay na ito. Ganun na lang ang pagkataranta ko at ginising si Mama. Nagsipagdatingan naman ang nurse at pilit kinalma si Bunso. Panay ang iling-iling nito at sigaw ng no na para bang may kinatatakutan ito. Ilang minuto pa nun bago ito kumalma. Pero napansin naming marami itong maliliit na kalmot sa katawan. May mga pasa at pantal din ito na parang kinurot at pinanggigilan. Iyak ito ng iyak dahil masakit daw ang mga mumunting kalmot. Sabi ng doktor ay magkakaroon daw ng chickenpox ang kapatid ko at allergy daw ito sa laruan na may goma. Pinainom ito ng para sa allergy pero parang lalo lang itong lumala.
Lumubo na ang pisngino ng kapatid ko. Awang-awa ako sa kanya. Pati ang buong kamay at paa nito parang manas na namaga. Hindi naman daw makita ng doktor kung anong sanhi ng pamamaga ng katawan ng kapatid ko. Nang minsang nabanggit ko kay mama ang ginawa ni Bunso sa likod bahay, baka ako totoong punso yun at may kinalaman yun sa nangyayari kay Bunso. Pinagalitan pa ako noon ni mama dahil bakit hindi ko daw agad sinabi sa kanya. Pinasya niya nung ilabas sa ospital si Bunso at dinala sa isang manggagamot. Medyo malala na daw ang nangyayaring yun sa kapatid ko at susubukan daw niyang kausapin ang duwendeng may gawa nun sa kapatid ko. Masyado daw nasira ni Bunso ang tahanan nila at nagkasakit din daw ang anak nito. Gusto nitong kunin si Bunso bilang kapalit kung sakaling hindi gumaling ang anak nito. Grabeng pakiusap ang ginawa nun ng manggagamot sa duwende. Ilang araw pang lumipas noon nang napansin naming bumubuti na ang kalagayan ni Bunso. Sinabi ng manggagamot na baka gumaling na ang anak nito. Simula po noon ay nilagyan na ni mama ng bakod ang punso para hindi na ito magalaw pa ni Bunso. Naging maayos naman po ang pamumuhay namin pagkatapos noon. Sa totoo lang ay parang swerte pa nga sa amin ang punsong yon. Hi po Sir Van. Silent listener niyo po ako at mahilig po talaga ako sa mga horror stories. Mayroon lang po akong karanasan na gustong i-share. Maiksi lang po ito at naranasan ko ito noong September lang sa bagong tayong munisipyo namin. Sa tuwing dumadaan po kasi kami dito paggabi ay nakakaramdam talaga ako ng kilabot. Paano po kasi ay sobrang dilim ang loob nito. At madilim din ang kalsadang dinadaanan namin. Puro pa naman salamin ang bintana nito, kaya maaaninag mo din ang loob pag may munting liwanag. Minsang napadaan kami ng kaibigan ko dito, ay may maliit na liwanag noon mula sa loob. Pero sigurado po kaming walang tao noon, dahil mag-aalas 10 na yata yon, at yung ilaw ay mukhang nagmumula sa CR. Nagulat kami noon nang biglang parang may aninong dumaan mismo doon sa harap ng salaming bintana. Ang bilis lang po noon, pero pareho po naming nakita ng kaibigan ko dahil sakto papadaan kami noon. Tapos bigla pong namatay yung ilaw na nasa loob. Ang akala namin ay may pumatay. Tatakbo sana ako noon sa sobrang takot, pero hinila ako ng kaibigan ko pabalik. Para daw akong tanga, baka may tao naman daw talaga sa loob. Pero nang bigla na lang umilaw, ay may tao nang nakatayo sa may bintana. Nauna pa itong kumaripas ng takbo sa akin. Napalingon pa ako doon nang makita kong kumisap-kisap ang ilaw at wala na ang taong yon sa may bintana. Kinabukasan ay napag-usapan ulit namin yon ng kaibigan ko at may nakarinig sa amin. Nabanggit nitong dating sementeryo daw ang pinagtayuan ng munisipyong yon. Sadyang meron daw talagang nagpaparamdam doon. Pero hindi na lang pinapansin dahil baka matakot lang ang mga baguhang empleyado. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Sana po ay mailahad nyo sa channel nyo kahit hindi naman po sobrang nakakatakot. Nag-iisang experience ko po kasi yan. Salamat.